Lalong pinalalakas ng Administrasyong Marcos ang pakikipagtulungan nila sa mga lokal na pamahalaan, partikular sa lungsod na mga minsang nakalaban ni Pangulong Bongbong Marcos sa eleksyon. Pero giit ng pamahalaan, trabaho lang, walang halong politika. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Ang mga dating nakatunggali ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkapangulo, ngayon iparating ninyo ang init ng inyong palakpak at pasasalamat kay President Bongbong Marcos Jr. Pasasalamat yan ni Mayor Isko Moreno sa 500 million pesos na pondo para sa pagpapatayo ng Allied Health and Science Building sa pamantasang lungsod ng Maynila. Bago yan, una nang nakasama ni Mayor Isko si First Lady Liza Araneta Marcos sa pamimigay ng bigas sa mga Manilenyo. Ilang araw lang yan matapos si anunsyo ng DPWH ang pakikipagtulungan nila kay Naga City Mayor Leni Robredo para sa pagpapaganda ng kalsada sa naturang lungsod. Gayon din ang pagpapalakas sa programang pabahay. For a very long time, hindi natin nakita na ganito ka-aggressive yung national government as far as housing is concerned. Ang pahayag ngang yan ni Robredo, ginamit ng palasyo bilang panabla sa mga kritiko ng administrasyon. Ang totoong lingkod bayan ay hindi bulag sa mga ginagawang trabaho at programa ng gobyerno. Hindi naninira para sa pansariling pag-angat at hindi ginagawang katatawanan ang kalusugan, buhay o kamatayan ng isang tao. Sa kabila niyan, nauna nang tinabla ni DPWH Secretary Vince Dizon ang mga nagsasabing politika lang ang dahilan ng pagtutulungan. Trabaho lang yan. We have to support all our mayors. Ngayong araw, nasa Quezon City naman si Pangulong Marcos kasama si Secretary Dizon. Personal nilang ininspeksyon ang flood control project sa Barangay Tatalon sa may G. Araneta Avenue. Tiningnan nila ang inilagay na drainage. Isa raw kasi ang lugar sa pinakamalalang binabaha tuwing tag-ulan. Mabuti naman, mukhang effective naman dahil kausap ko lahat yung ibang mga tiga rito at ika nila ay dati lumalampas daw sa second floor yung tubig dito kapag umuulan kahit kaunti lang. Matatandaang nung nakaraang State of the Nation address ni PBBM, binigyang diin niya ang korupsyon sa flood control projects. Sa July 27, ang susunod niyang SONA. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.